Isa sa pinakamaliit sa Ebanghelyo natin ay sinabi ay pinakamaliit. Pero hindi ko lang alam kung talagang pinakamaliit. Pero talagang maliit ang butil na mustasa. Well, yun ay naging bahagi kasi ng panahon ng pandemya. Tayo ay nakapagtanim na mustasa. Mas maliit niya kaysa sa butil ng tomato. Hindi ko lang alam kung may mas maliit pa doon. Bahagi yun na makikita ko natin. Pero lumalaki. Lumalaki. So, bahagi ng pagkilos na ito yung pamamaraan na nais na ipaiwating ang pag-aari ng Diyos. Katulad din po ng harina. Ako din po ay nakapagsubok na magharina. Kasi nung una pinanguso natin noon yung tawag natin dito, yung tinapay sa dominyo. Kailang wala nang masyado ngayong nag-i-sponsor. Bahagi yun. Kung tutusin po, ay tutusin ang talagang una kong hawak ng harina ay doon sa pinanggalingan kong parokya. Kasi gumawa rin kami roon ng tinapay ni San Martin, de Porres. Talagang minamasa. Naranasan mo magmasa at naranasan mo makikita na lumolobo yung iyong minamasa. So ilalagay mo lang sa ref yung minasa mo. Pagkatapos ng ilang oras, kalimitan ay magdamag, ay doble yung laki na dough na mula doon sa harinang kagawa na tinatawag natin libadura. So, yun yung inilalagay doon sa pandesal. Kaya makikita natin yung pandesal kapag kinumos mo ay maliit lang kasi yung iba ay gawa ng libadura. So itong dalawang ito ay sabi nga natin ay nagpapahayag ng alin ng paglaki. Ngayon maliwanag sa atin kasi naiintindihan natin ngayon gawa ng science. Pero 2,000 years ago, well, hindi ko lang alam kung may papaliwanag sa kanila yun. Ang alam lang nila yung kapag nilagyan ng harina, lumalaki. Alam nila na ang butil ng mustasa ay napakaliit, pero kapag nabuhay na ay lumalaki. Alam nila magsasaka at ng mga nag-bakery. Pero bahagi yun, katulad ng mga ito na alin, ano yung pinapamamig dito? Yung pag-ahari ng Diyos. Na ito ay lumalago, hindi pa bigla-bigla. We have to start small. Kaya ano yung hamon? Huwag natin small ang mga maliliit. Sapagkat hindi natin namamalayan. Kahit maliit yan, sabi nga ng iba, baka mapuwing ka dyan. Bahagi yun na kung saan ay
huwag natin kalimutan. At ang pamamaraan na ginamit ng Diyos ay gradual, ano? Natural, ano? Bahagyo, ano? Yung iba yung gusto biglaan, garbo, ano? Makikita natin kung minsan, ano, kapag may okasyon, doon mo lang makikita, ano? Namamagagpag, pero wala siya sa ordinaryong mga pagdiriwang, ano? Bahagyo, ano? No, ano? Hindi po ito pabigatan, palakasan, ano? Sana makita natin yung kung tawagin natin spirituality na ito, no? Kasi itong spirituality na naitlipahin ng Puming Kapal, no? Spiritualidad ng mga maliliit. Ano pa ang term na ginamit na Jesus? Tulad ng mga bata, no? Tulad ng mga bata. Kung tawagin natin ay yung kinikilalang mga walang kwenta sa lipunan, no? Baliktad. Kasi ang tinitingala natin yung may mga pangalan, no? Ang paanyaya ng pagpapahay ng Puming Kapal makita natin kasi ano yung problem doon? Ay, hindi natin makita yung pagkilos ng Diyos. Bakit ang ganda? Ay, mayaman no? Mayaman yung namamahala, makapangyarihan yung namamahala. Nasaan ang Diyos? Nawala ang Diyos. Bakit? Nakatutok doon sa mayaman at makapangyarihan. No? Kaya niya nagagawa yun. It's not because of God. No? But because of money. No? Because of power. Because of pagiging tanyag. No? Hindi nakikita ang Diyos. No? Yung paanyaya ng Puming Kapal ang pinag-uusapan natin dito rin, paghahari ng Diyos. Paghahari ng Diyos. At yung pamamaraan ay pinamanik sa atin tungkol sa paghahari ng Diyos sa pamagitan ng mga maliliit, sa pamagitan ng mga baka, sa pamagitan ng mga itinuturing na walang kwenta, sa pamagitan ng mga ordinaryong pamamaraan, sa pamagitan ng tawag na natin dito ay talinhaga, no? Sabi ko nga sa inyo, yung ibig sabihin ng talinhaga ay ordinary events. Hindi ito mga extraordinary events kapag sinabi natin talinhaga. Kaya lang kung sasabi nga natin, matalinhaga. No? Ang akala natin ay hiwaga. Iba mo ang hiwaga. No? Iba yung talinhaga. No? Ang ibig sabihin ng talinhaga ay sa pamagitan ng mga pang-araw-araw at ordinaryong bagay at karanasan na bahagi ng kasaysayan ng mga Israelita. Kasi pag sinabi natin pagtatanim, common yun nung panahon ni Jesus, yun, walang hindi marunong magtanim. Hindi katulad ngayon, hindi alam ng mga bata kung saan ang galing yung mga kinakain nila. Noong unang panahon, para sa mga Hudyo, ang bakery ay hindi lamang sa ilan. Tayo dito, ang bakery natin ay hindi lahat ng bahay may bakery. Hindi, Para sa mga Hudyo, ordinary yun. Kasi bakit? Yun ang kanilang staple food. Tinapay. Kaya may ibang ilim natin kahapon humihingi ng 3 tinapay. Yung kaibigan sa kanyang kaibigan, ay bakit hindi siya makapagawa ng kanyang sarili? Siguro, baka wala siyang harina. Nagugutom na pati yung kanyang kaibigan na galing sa paglalakbay. It will take more time. Kaya noong unang panahon, pag sinabi mong tinapay, lahat ng bahay marunong gumawa ng tinapay. Hindi ko katulad sa atin.
Parang sa atin, Eric, lahat ng bahay marunong magsaing. No? Kasi yun ang staple food natin eh. Kanin. Sa kanila, tinapay. So, napaka-ordinaryo. No? Hindi mga, kung tawagin natin na rin, mga extraordinaryong pangyayari. No? Eh, yun ang tingnan natin. No? Bahagi yun. Doon sa likod, meron tayo daw image ni Escriba de Balaguer. Ay isa sa mga itinuturo niya rin. The extraordinariness of the ordinary. No? At yun din, yung ipinahayag sa paghahari ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng paggamit ng kalinhagan.